Sobrang aga ko nga na namang nagising ngayong araw mga mamis at pagkagising ko nga ay agad akong naligo. O hindi nyo kaya, naligo ang Mamshi Panay for today's video. Pagkatapos ko nga maligo, syempre wala naman ako ibang pupuntahan kung hindi dito lang sa kusina. Gising na din naman si Athena at si Daddy kakauwi niya lang galing trabaho. Pero kami ni Daddy ay nakapag-almusal na. Si Athena na lang yung kailangan kong handaan ng almusal niya. Bali gagawin ko nga lang siya ngayon ng sandwich kasi hindi naman ako nakapagsaing kaya hindi siya magkakanin. Meron kami nabili kanina ni Daddy sa labas na maling pero bumili lang kami isa lang naman para kay Athena sa sandwich niya. At pagkatapos alagyan ko na lang din ng itlog pati na rin ng lettuce. Dahil luto naman na yung maling na nabili namin ni Daddy kanina sa labas, itong itlog na nga lang yung niluto ko. Pero hindi ko na siyang ginawang supi gaya ng gustong luto ni Athena sa itlog. Isang sandwich na magkapatong lang naman yung gagawin ko para nga hindi masyadong mabigat. At para nga may gulay ito at naglagay ako ng lettuce. At pagkatapos nilagay ko na nga yung niluto kong itlog pati yung maling na binili namin. At pagkatapos ito nga nilagyan ko lang ng mayo at saka ketchup kasi gusto niya yung ganyan. Dapat nga may cheese pa pero naubos na pala yung cheese namin. At habang nag-aalmusal na nga si Athena mga mamis, ako naman ay nahanda ko na yung mga bibit-bitin namin. Isa nga sa hindi ko talaga pwedeng kalimutan na itong baunan ni Athena ng tubig kasi si Athena mga mamis, tubig is life talaga siya. At pagkatapos nga kinuha ko naman na yung tote bag na madalas namin gamitin kada lalabas kami. Nihanda ko na rin yung kanyang goggles, swimming cap, at syempre hindi nga pwedeng mawala yung kanyang sunscreen. At dahil nga binibigyan naman sila ng break time doon ito at nagpadala siya sa akin ng isang wafer niya. Nung mga unang araw ng swimming class niya, nagdadala pa talaga kami ng towel, sabon, shampoo, tsaka mga extra clothes niya. Ngayon mga mamis, dahil nga na-realize ko na ang lapit lang naman namin ng school kung saan ginaganap yung swimming lesson ni Athena kaya hindi na kami nagdadala. Nagdadala na lang kami ng bathrobe niya para habang naglalakad kami hindi siya nilalamig. Nagdala na nga rin pala ako ng extra balabal ko kasi mahirap na baka mag-alboroto yung bituka ko. Si Athena naman nakatapos ng mag-almusal, niligpit niya na yung kanyang pinagkainan at nagwalis na siya. Nakapag-bihis na rin siya at syempre hindi pwedeng kalimutan yung kanyang eyeglasses. Hindi ko na nga siya inipitan kasi maiksi na lang naman na yung buhok niya, hindi gaya nung unang beses na nag-swimming class siya, kailangan talagang nakaipit. Nung nakapag-ayos na nga kami, syempre hindi pwedeng kalimutan ang mag-goodbye kiss kay Daddy. At nung paglabas nga namin mga mami, signan nyo naman parang uulan pa. At dahil medyo matagal-tagal ngang hindi umattend ng swimming class itong si Athena, itong at very excited siya. Hindi talaga siya makatulog nung nalaman niya na balik swimming class na ulit sila. Actually mga mamis, yung slot talaga dati ni Athena ay tuwing Saturday lang at pagkatapos 1 to 3 p.m. Ngayon kasi para nga mapabilis na matapos yung kanyang session, ginawa ng MWF, Monday, Wednesday, Friday at pagkatapos 8 a.m. to 10 p.m. na. Sa totoo nga lang mga mamis, first week pa lang talaga ng June ay nagbalik na yung kanilang swimming class. Pero hindi kami naka-attend ng first week ng June kasi nga si Athena puyat-puyat pa noon. Ninantay ko muna talaga siyang makabawi ulit sa mga tulog niya. At nung mga second week naman ng June mga mamis, kung naalala nyo, pinabunutan nga namin si Athena at kailangan niya muna magpahinga ng 1 linggo. And finally nga mga mamis, bago matapos ang June ito at naka-attend naman na kami. Akala ko nga matapos na lang yung June ay hindi pa kami ulit nakaka-attend ng swimming class. Medyo nakakahiya na din kasi talaga sa kanilang mga coach. Marami kasing iba patapos na or tapos na rin sa kanilang mga swimming class. Actually, hindi ko naman kasi talaga din sinabi kay Athena na first week nga ng June ay magsisimula yung kanilang swimming class ulit. Kaya wala din talaga siyang idea kung kailan magbabalik yung kanilang swimming class. Kasi ito namang si Athena ay nag-aantay lang talaga ng announcement. Ako naman lagi ko sinasabi na wala pang chat. May pa lang kasi talaga, nagtatanong na tong batang to kung kailan nga babalik yung kanilang swimming class. Ako naman, sabi ako ng sabi na wala pang chat at hindi ko alam. Pero ang totoo, lagi talagang may update yung coach nila sa GC. Hindi ko na lang kasi talaga sinasabi sa kanya kasi itong bata na to, pag meron kang isang bagay na sinabi sa kanya tapos very excited siya, mamaya-mayain kanyang tatanungin. Syempre ako, pikunin na nanay, baka mahampas ko lang at mamaya makita nyo pa ako bigla sa tulpo. Charot! At ito nga mga mamis, kung nakikita nyo naman, super langoy na si Athena at talaga namang nag-e-enjoy siya. Yun nga lang mga mamis, medyo nahihirapan siya kasi nga 2 months din atang hindi sila talaga naka-attend ng swimming class. Bago pa kasi talaga magbakasyon sila, in-announce na talaga muna ng coach nila na wala nga munang swimming class kasi parang may inaayos ata dito sa pool.
At syempre, kasabay na din noon ang sobrang busy nila kasi nga last quarter na nila noon. Kaya naman, mas okay din talaga na wala muna silang swimming class noon. Tapos, nung mga May nga, hindi pa din ata tapos yung inayos dito sa pool. Tapos, parang may mga competition ata yung mga coaches nila. Kaya ayun, wala talaga munang swimming class. Bali, ang ginagawa nga ngayon muna kay Athena mga mamis ay pinapabalikan muna sa kanya yung mga huling natutunan niya nung last attend niya noon. Medyo nahirapan at nanibago kasi siya mga mamis at pagkatapos ang dali niyang mapagod ulit. Nakakatuwa naman dito kay Athena mga mamis talaga namang natandaan niya yung mga huling turo sa kanya nila coach. Yun nga lang hindi niya na kayang lumangoy mula sa dulo hanggang dulo. Dati kasi nagagawa na niya sana. Kaya ngayon, balik na naman siya sa pinakauna. Nahihirapan siya mga mamis pero natutuwa ako sa kanya. Kasi nga ngayon, sobrang punong-puno at kung nakikita nyo naman, umaapaw pa talaga yung pool. Kaya naman, medyo nahihirapan talaga siyang bumuelo kapag lalangoy na siya. Pero nakakatuwa naman mga mamis kasi hindi naman may higpit yung mga coach nila dito. Kasi hindi naman sila pinupwersa kung ano yung dapat matutunan agad-agad, ganun agad. Sila naman ay sobrang tiyatsaga nila dito. Tsaka halos lahat naman ng mga batang kasali dito madali naman turuan at tsaka nakikinig naman. Ang pagkakaalam ko talaga marami pa rin talagang hindi pa nakakatapos ng session nila. Nagulat nga ako ngayon na parang 4 or 3 lang ata silang umattend. Pero okay na lang din kasi nga medyo nakapag-focus sila coach dito kay Athena pati na rin sa ibang hindi rin masyadong nakaka-attend. Hindi ko na nga maalala mga mamis ko nakakailan session na ba to si Athena kasi baka mamaya sobra-sobra na pala kami tapos another bayad na naman. Hindi, sasabihin naman sa amin yung siguro nila coach, yun nga lang hindi ako nagtatanong. Marami din pala ako ditong mga follower ng mga bata, gawa nga ng nakikita nila si Athena sa vlog ko. And mga nagtatanong kung pwede daw ba silang umattend or pwede rin ba silang mag-swimming lesson kahit hindi sila nag-aaral sa school ni Athena. Ang pagkakaalam ko mga mamis ay pwede ata, hindi ko lang alam kung magkano kapag hindi ka nag-aaral sa school. Kung gusto niyo naman na tanungin ko, mga baby girl, mga baby boy, pwede naman kayo mag-message sa akin. And syempre, dapat tanungin niyo muna yung mga mommies nyo kasi baka mamaya kayo lang yung may gusto tapos yung mommies nyo, hindi naman. Sa mga oras nga na to, mga mommies, malapit-lapit nang matapos yung kanilang oras. Nakakatuwa ko, nakikita nyo naman, may improvement na naman si Athena. Medyo nahihirap-hirapan pa siya pero kung makikita nyo naman mga mamis, kumpara kanina ay mas nakuha niya na talaga ulit yung tamang paglangoy. Bali, ang kailangan na lang talaga niyang tapusin ay makalangoy siya ng balikan ng hindi nag-i-stop. Yun yung medyo hindi pa niya magawa kasi nga nahihingal pa siya at pagkatapos nakakainom din siya ng tubig. So after nga ng lagpas isang oras mga mamis, pinagpahinga nga muna siya ni coach. At syempre, dahil nagutom ang bata, kakain muna siya ng kanyang paboritong wafer. Eto, habang kumakain nga siya ng wafer mga mamis, tinatanong niya ako kung pwede daw ba siyang makipaglaro sa mga bata dito sa maliit na pool. Ang sabi ko nga sa kanya ay hindi kasi tuturuan din niya ng mga coach. Dati pala mga mamis ay walang laman yung maliit na pool na yan. Pero ngayon nilagyan na nila kasi nga may mga bagong enrollee sila ng mga bata. Kung napapansin nyo, sige nga na naman ang kamot netong bata na to kasi nga nanibago na naman siya sa tubig sa pool dahil ang tagal din naman kasi niyang hindi umattend ng swimming lesson. Pero, pag sunod-sunod na araw naman na hindi naman na yan masasanay na yung balat niya. So, after 3 years nga mga mamis, eto nga't finally natapos na yung kanyang lesson. Pero syempre, hindi pa siya umahon. Pag ganyan kasi mga mamis, pwede pa talaga silang magstay pero pinagbigyan ko lang siya ng 15 minutes kasi sumasakit na rin yung mga paa ko mga mamis at kailangan na magpahinga. Sabi ko nga sa kanya, babawi na lang kami sa susunod na araw. Kasi ngayon kasi medyo puyat din ako, kulang ako sa tulog, kaya hindi rin komportable yung mga paa ko. Pwede ko naman talaga sana siyang ihatid lang at pagkatapos susunduin na lang kapag tapos na. Kasi meron namang mga coach tsaka madami naman yung coach nila. At bukod doon, hindi rin naman na malalim para sa kanya yung pool. Pero syempre, bilang magulang talaga, hindi ko talaga kakayanin na iiwan lang siyang mag-isa doon. Kahit sabihin natin na malaki na to para pwede nang iwan. So finally nga mga mami, sa tungat nakauwi na kami. At si daddy nakatulog na pala, kinatok pa namin. May susi naman pala kami. At syempre, bilang Disney princess, kailangan pinagsisilbihan ako. Charot!